Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halinan tumulog sa panalapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat na kibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa paggabay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay kung paanong sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ni na Apostol San Pedro at San Juan, tinanggap ng mga Samaritano ang Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ng Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napapagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa nila ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus, at ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila, at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ikalawang pagbasa, ipinanawagan ni Apostol San Pedro ang pagdadambana sa ating puso kay Kristo, na namatay man ayon sa laman, ay nabuhay naman ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo, namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na ang patunay ng pag-ibig sa Kanya ay sa pamamagitan ng pagtupad sa Kanyang mga utos na atin namang magagampanan sa tulong ng Espiritong Patnubay na Kanyang ipadadala upang ating makasama magpakailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at ibibigay niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na iyon na ako'y sumasama, kayo'y sumasa akin, at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad dito ang siyang umiibig sa akin. Ang umibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Ibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Kailan kayo huling nangako? Kailan kayo huling nagbitiw ng pangako? Pangako sa inyong asawa, pangako sa inyong anak, sa magulang, sa kaibigan. Natupad ho ba ito? O sabi natin mga Pilipino, napako. Diba ang sakit nung karanasan na pinangakuan ka, tapos hindi tinupad? Yung bang asang-asa ka? Parang bata, diba? Bata, pag-alis sa magulang, ang bili niya pasalubong, sasabihin ng magulang, "O sige anak, pagkapag-uwi ko, may pasalubong ka." Dahil yung anak, buong araw yan, maghihintay, may pananabik. Pinipilang yung oras. Kasi, alam niya, nangako ang kanyang magulang na pag-uwi nila, mayroong pasalubong. Tumating yung pag-uwi, walang pasalubong. Di ba ang sakit noon? Sa bata, masakit yun. Siguro kahit naman sino pangakuan, kapag hindi tinupad, masasaktan. Mga kapatid, ngayong ika-6 na linggo sa Pasko na muling pagkabuhay ng Panginoon, nagbitiw ng mga pangako ang Panginoon sa kanyang mga alagad at hindi sa bawat isa sa atin. Ang ebanghelyo natin ay karugtong ng ebanghelyo natin last Sunday. Ito'y bahagi ng tinatawag nating farewell speech ng ating Panginoon. Sabi sa atin last Sunday, ipaghahanda tayo ng Panginoon ng malulugaran sa bahay ng kanyang Ama. At ito'y bahagi ng pamamaalam niya. Bakit? Sapagkat una, nalapit na ang pagdakip sa Kanya, at pangalawa, kasunod naman ito ay ang Kanyang pagwalik, pagakyat sa kalangitan. At sa Kanyang farewell speech, nandun yung pagbibigay ng lakas sa loob sa Kanyang mga alagad. Na hindi sila mangungulila. Nandun yung pagbibigay niya ng pangako sa mga alagad, at ang mga pangako ito ay Kanyang tutuparin. At ito ang pagdinilayan natin ngayong gabing ito. Una, yung pangako ng patnubay. Sabi dito, dadalangin ko sa Ama at bibigyan niya kayo ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Tinutukoy dito ng Panginoon ay ang Espiritu Santo na siyang gabay, patnubay natin upang tayo mabuhay sa tamang pamamaraan, upang sa gayon maunawaan natin ang mga aral at turo ng ating Panginoon, at hindi kung sakali mang tayo ay magkasala, siya magsisilbing gabay natin para tahakin natin muli ang landas na tama. Sa ating unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, na mabalita ng mga apostol
na tinanggap ng mga Samaritano ang pagpapahayag ng mabuting balita, agad-agad sinugo nila si Pedro upang patungan ng kamay. Sa pagpato ng kamay nito ni Pedro ay tinanggap ng mga Samaritano ang Espiritu Santo. Kumbaga, sa buhay natin mga kapatid, lahat tayo tumanggap ng Espiritu Santo. Hindi niya tayo iniwang nag-iisa. Nagbigay siya ng patnubay para samahan tayo. Minsan, bumili ako ng laruan para sa pamangkin ko. Kotse. Pero tinignan ko yung kahon, nakalagay doon, batteries not included. So, kotse, laruan kotse, di baterya, pero nakalagay doon ay batteries not included. Ibig sabihin, kinakailangan mong bumili ng battery. Nung si Jesus ay umakyat sa kalangitan, hindi niya tayo iniwan nag-iisa na para bagang, sige, babalik na ako sa Ama at sa Ama niyo, kayo na ang bahala. Kayo na ang bahala sa inyong buhay. Babalik na ako. Hindi ganon. Sabi niya natin, nung iniwan tayo, nung bumili tayo ng laruan, pili tayo na mayroong kasamang battery. Batteries included. Lumisan si Jesus, dumating ang Espiritu Santo. Ang pangako ng patnubay na gagabay sa bawat isa sa atin. Pangalawa, ang pangako ng presensya. Presensya. Sabi ni Jesus, hindi ko kayo iiwang nahuhulila, babalik ako sa inyo. Namamatay si Jesus, nahulila sa panandali, sa mandali ang mga alagad dahil sa kanyang pagkamatay. Pero agad-agad, nagbalik siya. Tumuli siyang mabuhay. Numakil siya sa kalangitan, meron din siyang iniwan, ang simbahan. Ang presensya ng Panginoon patuloy nating nararanasan sa simbahan, lalo tigit sa pamamagitan ng Eucharistia. Sa tuwing tayo ay nagsisimba, sa tuwing tayo ay nakikinig at pinagdilay sa salita ng Diyos, tumatanggap ng banal na komunyon, patuloy nating nararanasan ang presensya, ang kapanatilihan ng ating Panginoon. Sabi niyo mga kapatid, sa bawat parokya, kung mapapasin ninyo sa altar, merong ilaw na aandap-andap. Parati pong may sindi iyan. Kapag nawawalan po ng kuryente, ang kagad namin ginagawa, magsisindi ng kandila sa tabi ng tabernakulo. Tawag natin dyan ay sanctuary lamp. Yan yung nagpapaalala sa atin na mayroong laman ng tabernakulo. Nagpapaalala sa atin ng presensya ng Diyos. At kailan lang po yan ino-off. Kailan lang po lang ino-off yan. Pagkatapos ng pagdiriban ng huling hapunan ng Huwebes Santo, Biyernes Santo, at bago ipagdiwang ang bihilya ng Pasko ng pagkabuhay. Yung ilaw na yan, marimisan, hindi natin napapansin dahil parating man nandyan iyan, pero yan, patuloy na may sindi upang ipaalala sa atin ang presensya, ang kapanatilihan ng Diyos sa ating simbahan at gayon din sa buhay ng bawat isa sa atin. Nangako ang Diyos, nangako si Jesus, naging tapat siya sa kanyang pangako. At itong hamon sa atin, maging tapat din tayo sa pangako. At kailan ba tayo nangangako sa Diyos? Sa tuwing tayo dumadala ng binyag, sa tuwing pinagdiriwang natin ang bihilya at linggo ng pagkabuhay ng Panginoon, sinasaliwan natin ang ating pangako sa binyag. Natatalikuran ang lahat ng kasamaan at kasalanan at magiging tapat
sa ating pananampalataya. Nangako ang Diyos, tinupad niya. Nangangako tayo. Sana pagsumikapan natin maging tapat sa ating pangako. Amen. Ipahayag natin ang kredo ng mga apostol. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya man ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanawa sa kanaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin dito tuko sa mabubuhay ng mamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay magmuli mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, lumalangin tayo sa amang mapagmahal sa pamamagitan ni Jesus na nakadambana sa ating mga puso, ating hilingin, baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Upang manahan ng Espiritu ng kalakasan ng loob sa mga pinag-uusig dahil sa pananampalataya, dumalangin tayo sa Panginoon. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Upang maipagkaloob ang Espiritu ng kaliwanagan sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Kanyang kalooban, dumalangin tayo sa Panginoon. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Upang matanggap ang Espiritu ng pag-ibig at kagalingan ng mga nalulumbay, nag-iisa sa buhay ng mga may karamdaman, dumalangin tayo sa Panginoon. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Upang matamo ang Espiritu ng pagkakaisa at pagkakabuklod ng lahat ng kasapi ng parokya at nakikinabang sa banal na piging, dumalangin tayo sa Panginoon. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Upang ang Espiritu ng kapanatagan ay manatili sa mga ina, nang matularan nila ang pagkaina ng mahal na Birheng Maria, dumalangin tayo sa Panginoon. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Upang ang mga pumanaw na nabinyagan sa tubig at Espiritu Santo ay magkamit ng walang hanggang kapayapaan, dumalangin tayo sa Panginoon. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang pasasalamat ni Marlon Cecil Aguilar, Celia Noel Carpio at Pamilya, Jayan Louis, Jesse Liam, Jinio Calimon, Stephanie Flores, Paula Marie Arellano, Jerry Faye de Leon. Para sa natatayang kahilingan ni Annalisa Santos, Josephine Bartos, Gary Laderas, Darlene Empuerto, Denise Empuerto. Para sa nagdiriwan ng kanilang karawan na sina Dolor Castillo at Emily Barteleon. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan ni Ligaya Catali, Edmundo Empuerto, Gabriel J. Bensuceso, Ana Romero, Jeffrey Calimon at Joel Santos. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Valentina, Alexis Apolinario, Reynaldo, Yolando Mamerto, Joris Benaventura, Igmedio, Marcosa, Emmanuel Rosalina, Elisa, Ernesto, Erlinda, Marites, Maria Cristina, Manuel, Andrea, Bernardo, Benjamin, Chris, Antonio Jr., Remedios, Maura, Senon, Isabelita, at Castor. Ating dulog sa Diyos, pa nating intensyon at panalangin. Amang maawain sa pamamagitan ng iyong anak, isugo ang banal na Espiritu sa sandaigdigan at sa simbahan
upang iyong pag-ibig at paghahari ay mayatid sa lahat ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakitin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinaging-dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kayong pinagdiriwang ang pagkain ng Mesiyas sa maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan na anak mo sa krus sa bayub ay handog na pag-ibig na walang kapantay. Itong paghahain ka na pong kinalugdan, itong nilunggati ng dating pag-aalay. Abong saling anak mo si Jesus ay dihahin sa iyo upang kami matubos. Siya ang damban at pari naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisan ng mga anghel, pagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't pala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay unipahin, sa sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Ileo naming Papa at idin isang obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, hindi na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at maging napati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose,
kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, hanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwan naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilios lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabigan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Aming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas, bilang buong masagana na dulot ng bulot mong pagliligtas, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.